dito yung effect ng mga diplomatic talks. Choo-choo, 'di ba? Dahil maganda naman ang ugnayan ng Jamaica, Germany, EU at ng Japan. Alright? So ngayon, ang nakikita ko dito, paano ito iti-take? Kasi talagang gigil na gigil si Trump dyan eh. Si Lolo Trump dito sa ginagawa ng ICC, kahit naman ako nagigil na gigil. Hindi kaya dahil si Trump, love niya si PRRD? Ginagamit niya lang itong mga ano na ito para bombahin, parang bilang gante. Dahil kaibigan ko ang isa sa magaling na presidente na si Duterte. Si Duterte, di ba Duterte? Okay? Duterte, yung bigas niya ng mga foreigner, hindi Duterte. Duterte. Duterte, dahil yung aking kaibigang si Duterte ay pinakidnap ni Bangag. Eto ngayon, dumadaan sa sanctions, sa extra tariff, di ba? Possible yun. I can only speculate. Yes, hello mga palangga. Nagbabalik tayo patungkol dito sa usapang pumping ni Bangag at ICC versus US. Alright, tignan natin kung ano ang ating mga nakalap na mga eksena sa Banga. Okay, ano gusto nyo unahin? Yung pumping ni Bangag o yung ICC? I think ICC muna tayo, no? We'll see kung just give me a sec here. Kumusta na kayo? Mag-share kayo. Tulog na bang mga hitad? Or stop camera tayo. Mute natin. Okay. I think we're good. Okay, basahin natin ang ating mga palangga. Si Conrad Salinas. Maganda pala yung may ganito ko para nakikita ko kayo. Si Rebecca, si Gorgorzoro na hindi natutulog, kasabay ko. Si Teng, si Laila, hindi naman to si Laila de Lima, Laila Roa. Thank you. Okay, so unahin na muna natin siguro yung yung balita tungkol sa ICC dahil nagkakaroon ng breaking news, ano ba to, backlash or sino magwawagi, yung ICC dahil may mga kumakampi na bansa ngayon. Alright, based sa current events ay umiinit ang banggaan, ang balitaktakan ng of course ng bayan ko, okay, bayan kong minamahal, bayang Amerika at bayang Pilipinas. Okay, well, sa bayang minamahal muna natin kung saan ang Estados Unidos, di ba? At ang ICC. Kahapon pinag-uusapan natin atong panibagong sanction nga dito sa kanilang president na si Tomoko Akani, alright? Dahil nga sila ay pinopoliticize nila, hindi naman talaga sila nandiyan to really to protect kung yung sinasabi nila na mga lumabag sa human rights. Kasi nga gusto nilang panghimasukan ng Amerika at ang mga Amerikano at ang Israeli na hindi naman miyembro dito sa ICC na ito. Mahaba naging talakayan natin dyan kahapon at may mga nagsalita dahil, isa-sanction sila, mapuputol ang kanilang operation, di ba? Kasama itong si Senior Trial Lawyer Abdoulaye Seye ng Senegal. Alright? That was October 18 nung pinaskil ng US Treasury, what do you call it, ng US Embassy, ng White House. Okay? Yung statement, di ba? Ni Rubio ng State Department na sinasanction nila itong dalawang taong ito. Alright? So, syempre, nakikiusap, naghanap ng kakampi yung mga tiwali sa ICC. Kaya noong August 18, ayan, basis sa news na binabasa natin, ay totally inilagay ng US Treasury sa Special Designated Nationals o SDN list. Okay? Etong mga sinanction nila. And ano ang practical effect nito? Narinig yun na, pero ulitin natin na kung meron silang kayamanan, tagong yaman, okay, o mga assets
na hawak o sakop ng US jurisdiction, okay, pwede itong i-freeze, i-block, pigilan, okay, i-limit yung kanilang mga transactions when it comes to their properties, credit cards, kayamanan, lahat na yun. Pag sinabi mong tagong yaman, di ba? Hindi ko naman sinabing nakaw na yaman, tagong yaman. Kasi pwede mo naman itago ang iyong yaman. And now, sabi ng Amerika, hindi lang ito basta-bastang sanction ang ipapataw na. I mean, that's my understanding, ano? Hindi lang ito basta-bastang sanction dahil nga si Secretary Rubio ay talagang naninindigan at nagsabi na nga corrupt at pinopolitika lang, or the exact word is corrupt and fatally politicized supranational court. Hindi ko na uulitin dahil para na tayong maikolalya, pero sige, ulitin pa rin natin yung ginawa nila kay PRRD na nakipagsabuatan sa gobyernong bangag, kay Marcos Jr. para maging successful sila para kidnapin ang ating palanggang presidente. Alright? Ulitin natin, hindi miyembro ang Amerika o ang Israel sa ICC. So definitely, wala silang jurisdiction para mag-imbestiga putang ina nila. Di ba? Bakit sila mag-imbestiga? Hindi porket sinabi na ito ay lumabag sa kamarapatang pantao ay sila na kagad ang magpapasok sa picture. Bakit hindi nila ngayon litisin yan si Marcos Jr., di ba? At si Lisa Tanas. Kasi they talk about what? Human rights? Yung pagnanakaw ni Marcos Jr. everyday. Yung paghahakot ni Lisa Tanas ng pera everyday, di ba? Human rights violation yan. Kasi pinagnanakawan nila ang pera ang Pilipino. Kaya nagkaroon ng mga kamatayan, paglubog sa baha, na hanggang ngayon, lubog na ang mga bahay. Pero sabi ni Bangag, meron siyang current statement na, yung mga dating second floor, ngayon nasa tuhod na lang. Sinungaling ang Jotan Dinemes. And later on, pag-usapan natin yung kanyang pumping scene. Okay? Ang kanyang kabulian. Alright. Because of that, mga kababayan, syempre nagkampi-kampi. Nagkampi daw ang Germany. Sabi daw ng Germany, we stand by the ICC. We stand, sabi ng German, who is this? Foreign Minister. We stand by the International Criminal Court and its President Tomoko Akani. Okay? So, we don't know kung ano ba talaga, paano ba yun? Ano kaya magaganap dito? Masa-sanction din ba ang Germany or what? Ano ba to? Ano bang magiging end game nitong sanction sa ICC at may mga kumakampi-kamping bansa? Magkakaroon talaga ng mga bilateral effects ito. We don't know yet. Okay? May mga magkakaroon ng mga conflicts later on. Diba? Because sabi ng Germany, okay, ang ICC daw ay may central importance at ang ICC daw ay may meron daw bilang isang independent institution, sinasabi ng Germany, 'di ba, na dapat hindi panghimasukan or what. But again, Germany, whoever you are na nagsalita nun, yun naman pala, you talk about independent, pagiging independent. Fine, may mga ron kayo mga state members. Bakit manghimasok ang putang ina dyan sa ICC sa Amerika? O sa Pilipinas, okay lang, nanghimasok sila, nakidnap, nakipagsabuatan sila. Kaya tama talaga sabi ni Rubio na very supernatural, pinopoliticize ng ICC. O yun naman pala, you talk about independence. Why pinanghimasukan ang mga sundalong di umano na may mga nilabag na batas sa loob o sa labas man o sa loob ng Amerika? Bakit panghimasukan ng Amerika? So, ibig sabihin, superpower ang ICC. So, ibig sabihin, pag may mga nagsumbong na mga kaliwang grupo, kunyari, mga NPA, dahil marami na rin dito sa Amerika, na si ganito, si ganyan. Si certain sundalo, ganun-ganon. So, wala ng power ang US Supreme Court? Dapat doon na sa ICC? Sa nakita ninyo, mga utak bangag na yata itong mga ICC na to, no? Well, hindi mga utak bangag na rin talaga sila. So, ganun pa man, okay? Ang sinasabi dito, ano pa mga nagsalita? Japan,
Ang European Union nagsalita na raw ng full support sa ICC. Ang kanilang official statement, the European Union reiterates its unwavering support for the International Criminal Court. Tignan natin kung hanggang saan aabot itong ganitong mga balitaktakan. Ayan, ang sabi, the EU stands firmly with the ICC. Ang sabi ng EU daw, dito sa article na ito, kailangan daw maging free ang ICC from pressure. Hindi ito dapat pressure o in-intimidate o magkaroon ng interference at yung sanctions na ginagawa sa kanila ng Amerika laban sa mga court officials kasi daw nakakasira ng trabaho. Ngayon, another EU, okay? I don't know, alam ba ng EU yung ginagawa nitong ICC na ito, itong particular na mga tiwali na gusto nila manghimasok, ay magkakagulo ang magka-world war na naman. Di ba? Oh, kapag ganito, I hope not. Well, actually sa panahon ngayon, kakagulo na talaga ang mundo. Dahil wala nang kalayaan ang mga tao sa panahon ngayon, lalo sa Pilipinas. Kung sino ay makapangyarihan diyan sa pondo ng bayan, siya ang nananaig katulad ni Bangag. But hindi ka pasisiguro Bangag, baka sooner or later ma-addictus ka, ma-overdose ka, pumantay na yung paa mo dahil addictus o iniyakap ka na ni Aida o kayo ni Aida. Right? Ang Netherlands naman ay ganun din. Ang Spain ay ganun din. Sinatawag ng Spain daw na cornerstone of the international criminal justice bullshit. Look at Spain now. Nakita niyo ba yung nangyayari sa Spain? Na yung mga Moroccans, I don't know kung malahat yun Moroccans, ano? Diba, dumaan sa dagat, dumaan sa, I forgot the city, no? Pero, binuhusan o bumaha ang mga illegal aliens. Kaya nga in-alert ng Amerika yung may mga borders, na baka mamaya makarating yung mga yan dito, but yun, malayo-layo pa naman siguro yan. Malayo, hindi siguro, malayo talaga. So, diba, nilusob sila ng mga illegal aliens. See that, Spain? Ano nangyayari sa inyo? Hindi yun na-control yung border nyo. Tapos ngayon, saw kayo dito sa ICC about human rights. Asa naman ang human rights sa mga Spaniards? Ayan pa naman ang second home ko na feeling ko na, nung pumunta ako sa Espanya, I feel like home. Di ba sinabi ko yan sa inyo? Paano na ako titira dyan? Paano na ako lilipat dyan? Nakabili pa naman ako ng lupa sa paso dyan. Hoy, Espanya. Paano nyo? Kung I wish marunong ako mag-Espanyol. Dati nag-aral-aralan ako. Meron ako Spanish 1 to 4 pero nakalimutan ko na. Okay? Nakakapag-communicate naman ako sa mga Espanyol dito. Tu gusto, senyor. Tu gusto, buli, ti bangag, ti agoha, di sundot. Di ba? Tu gusto, bangag. Ano ba ang buli sa Espanyol? Bangag, tu gusto, sundot da joto, tabuli. Yan. Anyway, going back sa pinag-uusapan natin, before sana ang mga ibang bansa na magsasabi about independence, diba? Walang kalayaan ang mga Espanyol. Nosotros, vosotros. Nostradamus. Right? Ano ba, matagal ko na gusto magpagpatuloy yung aking pag-aaral. Dami ko na gusto pag-aaralan. Hindi ko magawa-gawa dahil sa paglaban sa jutang ginimis ng mga kawatan sa bayan. No, seriously speaking, you talk about human rights. Nasaan ang human rights ng mga Espanyol ngayon? Nilusob sila ng mga illegal aliens. Di ba, pinagsisira, nakita ko dyan Ayoko lang kasi sana pag-uusapan yan, dahil that's not my focus. They have to deal with their problems. Pero dahil may statement pa lang Spain, yun ang panawagan natin. Anyone from Spain here? Kumusta kayo dyan? Meron ako nakita, yung I don't know, basta illegal alien, hindi ko alam kung Moroccan ba talaga. Pumasok sa restaurant, pinagsisira yung mga restaurant. Tapos may mga pumapasok sila sa loob ng bahay. Nasaan ang human rights ng mga kababayan or aking mga kamag-anak na Spaniards? I'm half Spanish, like Spanish bread, like Pacquiao. Remember Pacquiao? Nung tinanong siya kung ano yung ano niya, saan siya nag-originate?
I'm half Spanish and half Filipino. Bullshit. Putang ina, yan na naman tayo. Half Spanish na naman tayo. Pero totoo, may Spanish blood naman talaga ako. Contreras. Don Juan Contreras. Oh, ano pa? Madam Clara Contreras. Pwede rin Contreras gang. Yes, Green Rose. You know, yung mga monokans tumawid, yeah. Ako, pero gusto magyabangan na lang tayo. Putang ina, puro, you talk about Espanyol. Pero sa totoo lang, we're not really the original na Filipino, di ba? Kasi ang mga original na mga Filipino, maliit. I don't know. Right? Maliit. Kasi tayo may mix na talaga tayo. Nahaluan tayo ng Espanyol, Chinese, Hapon. Bakit? Kasi sinakop tayo. Ngayon, sinasakop na tayo ng mga Chinese. Nakatanya ba, Chinese-Filipino? Sinasakop na tayo. Kaya kayo nahaluan ng mga Chinese citizen. Yung mga anak nyo, mga singkit. And that's okay. Wala namang problema dyan eh. Ako talagang Espanyol ako. Hindi lang ako Manny Pacquiao 50%. I'm 2,000%. Ano, pero sa totoo lang talaga. Nung pumunta ako sa Espanya, ako ay pumunta sa Barcelona, Espanya. Antayin niyo ako dyan sa Madrid at dadalawin ko ang aming pinaglaban ni Rizal kung saan siya'y nag-aaral at nagpakatulubhasa bilang isang manunulat at doktor. Okay? Antayin niyo ako dyan sa Madrid, Espanya. Anyway, I really feel home. Parang Pilipinas kasi ang Espanya eh. Parang makikita mo yung UST, yung Intramuros, di ba? Mga ganon. Anyway, you talk about, ano pa sinasabi ng Espanya? But gusto ko yung mahal ng kinain namin cochinillo sa Espanya. You know, masarap yung kinainan namin. I forgot the place. Pero sa dami ng inikutan kong bansa, kalimutan ko na yung mga pangalan ng mga lugar. Pero ang na-retain sa akin, memories with my beautiful and wonderful and gorgeous friends. O, diba? Dapat ganun yung mga superlatives, adjective, chuchubels. Para mga to yung kaibigan natin, diba? Shoutout sa kanila mga hitad. Yes, Nonoy Tingting, musta po, Madam Marlica? Ito, maganda pa rin. Maganda pa rin ako, Nonoy. Inano man si Nonoy. Tagadiin ka gali, Noy. Ilonggo ka ba, Noy? No comprende, pero habla Espanyol, sabi ni Benjamin. Okay. Tulisa, no guapa, pero to gusto pa kasta, porque no regla. Tuli Satanas, okay? Tuli Satanas con todo pa kasta. Pero no regla. Toyota. Toyota ang putang. Ayan, Green Rose. Spain. Ano, mag-Espanyol kaya basahin natin. Bangag Marcos, con todo pabuli, tubig. Tubig. In San Francisco, California. Gusto pa kasa sa bulog, siling ni Ben Baruman. Sa bulog, bulog man, ano yan, no? Di ba? Bulog is baboy. Nagkapabulog. Okay. There we go. Ang dami na naman sinasabi ni Maharlika. Okay. Ngayon, mga palangga, even the ano okay. Okay, wala yan. Ngayon, ito. Here we go. Ngayon, mga kababayan, sino ba mga nagsasalta? UN? Adios, patria dorada. Sabi ni Jennifer. Sa tagal nating sinakop ng mga Espanyol, gusto nga magpasakop. Saan niyo ba gusto magpasakop sa Espanyol ulit? Sa Amerika o sa... Para alam mo ako, okay, this is just my point of view. Total, nag-usap tayo, kape. This is my second cup of coffee. Alam ba, hindi ako nakainom ng kape for a while kasi una wala na kaming kape. lahat ng kape na dinala ko from travel, naubos ko na. Lahat as in, from Canada, Europe, di ba? Wala na, kaya sabi ko, hindi na muna ako mag-inom ng kasi nagda-diet tayo. Okay? Sabi ni Mern, alabata, si Baki budlat ang mata. Si Baki budlat ang mata. Alright, correct.
Alright. Ano yung magiging ano nito, magiging effect nito ng ICC? Well, sabi ko nga, mga kababayan, ang nakikita ko dito yung effect ng mga diplomatic talks, choo-choo, 'di ba? Dahil maganda naman ang ugnayan ng Jamaica, Germany, EU at ng Japan. Alright? So ngayon, ang nakikita ko dito, paano ito iti-take? Kasi talagang gigil na gigil si Trump diyan eh. Si Lolo Trump dito sa ginagawa ng ICC, kahit naman ako nagigil na gigil. Hindi kaya dahil si Trump, love niya si PRRD? Ginagamit niya lang itong mga ano na ito para bombahin, parang bilang gante. Dahil kaibigan ko ang isa sa magaling na presidente na si Duterte, si Duterte, di ba Duterte? Okay? Duterte, yung bigas niya ng mga foreigner, hindi Duterte. Duterte. Duterte, dahil yung aking kaibigang si Duterte ay pinakidnap ni Bangag. Eto ngayon, dumadaan sa sanctions, sa extra tariff, di ba? Possible yun. I can only speculate unless na makausap ko si Lolo Trump. So, the fact na sinasanction sila isa-isa, at hindi lang binabanggit ni Trump si PRRD kasi nga syempre hindi naman maganda yun sa mata ng, 'di ba? Baka magwala si Bangag. Babanggit niya si Duterte, right? Gorgor. Ngayon, itong nangyayari ngayon, may effect ba yung statement ng Espanya, ng Netherlands, ng Japan, ng UN, EU? May effect kaya? We don't know. Pero alam nyo naman na itong even European countries dependent when it comes to yung mga financial transactions nga na dumadaan sa jurisdiction ng Amerika. Di ba? So hindi natin alam kung anong balak ni Donald Trump dito sa ICC dahil hindi naman talaga miyembro ang ICC, ang Amerika ng ICC. Yun kasi yung paninindigan ni Trump ng Amerika. Okay, fine, sige. Hindi man kami members yan, prosecute nyo kung ano yung gusto nyo. Hindi ka siya nakikialam, hindi ka siya nagsasalta about Duterte, di ba? Wala siyang opinion about it. Nagkaroon lang siya ng ganyan, nung pag-upo niya, nag-file siya ng pronouncement or executive order dyan, o nagbigay ng statement na hindi niya hahayaan ang ginagawa ng ICC. Pagbalik ni Trump noong 2025. Tingnan natin. Oh, very nice. Oh, really? Okay. Ayan may mga inquiry tayo sa ating Royal Caribbean. Ano yan? Oh, yan yung mga gusto magpabook na. Yan, may mga pumapasok. Alam niyo naman tayo, multitasking. Habang nagbablog tayo, dapat may mga eksena tayong ginagawa sa buhay. Ayan. Tiga, wait. Ayan, mag-message kayo I'll give you a quote. Send me your email. Diyan, if you're interested to travel all over the world, sa cruise, pwede ko yung assist, airfare, and hotel booking. Pasok yan sa ating Royal Caribbean Chuba Chuchu bilang advisor. Mag-email na kayo. Kasi subukan ng email, syempre happy naman ako. Yung mga inquiries yan, masaya ng lola ninyo. Pero nasiscran ko na naman yan kung bangag. Alam ko kung mga bangag yung nag-i-email. Alright? Nanggugulo lang. Mag-email kayo dyan. So anyway, alright. Okay, sabi ng US Department, actually, ito, nakalagay dito this is from mismo sa Department of Justice.gov. Alright, www.justice.gov. The United States will not cooperate with any ICC investigation, inquiry, summons, or proceeding. Ano ang reason? Kasi nga hindi state party ang Amerika na pilit na ginigiit ng putang inang ICC na yan na kumidnap kay PRRD na meron silang jurisdiction sa mga Amerikano. Okay? Hindi pwede. Sabi dyan ng Amerika, sabi dyan ni Rubio na hindi pwede manghimasok ang ICC sa mga Amerikano na pinagbibintangan nila, allegedly na may gantong mga nilabag na mga human rights, mga kababayan, kasi hindi nakasali dyan sa ugnayan, treaty, whatever, membership. Hindi nakasubscribe ang what? Ang Amerika.
Okay? So yan. Tagalin na natin kasi nakita yung buko mukha. Okay, screenshot yun ng email. Ngayon, mga kababayan, nakikita nyo naman yung mga judges. Di ba? At doon nga na sa testimonya ng ng mga matatapang na Marines natin na sinasabi si Trillanes nakipag-ugnayan sa ICC at inamin nila ni Bonjing Remulla at mayroon mga dokumento na nagpadala ng mga personal effects itong mga sundalo doon sa mga taga-ICC. Hindi yan trabaho ng sundalo na uutusan. Doon pa lang sa documents na inilagay doon sa testimonya ng mga sundalo na ang ICC ay nakipagsabuatan sa Bangag Administration sa ahensya ng DOJ, doon pa lang malinaw pa sa sikat ng araw na cohorts or magkakasabwat sila. Bakit? Ang ICC walang karapatan, walang rights. At bilang profesional ka, di ba? Nautusan mo yung sundalo ng Pilipinas na is-send sa Netherlands, is-send sa Amerika, yung napkin mo, yung tira-tira mong shampoo, whatever, di ba? Alam nyo yan na inutusan, I forgot kung sino yon yung sundalo particularly na nagsabi, may dokumento yun eh. Merong shipment, may shipping documents na nag-send si sundalo ng mga napkin, suklay sa shampoo ni ICC personnel na katuwang Johnny Trillanes na nag-imbestiga doon sa mga selected nilang testigo na mga gawa-gawa nila. Tama ba yun? Doon pa lang bagsak na ang kredibilidad ng ICC. Unang-una, ang bayad doon, kung di ako nagkakamali, 25,000 pesos ba doon sa shipping cost? Walang siraulo. Like ako, nagta-travel kayo nagta-travel kayo. Yung mga shampoo, minsan nagdadala kasi meron ako shampoo na gusto ko. Ayoko kasi gumamit ng mga shampoo lang na yun na minsan kasi hindi mo prefer yung shampoo na yun. Pag nagmamadali ko, minsan nakakalimot ako, pero hinahanap ko talaga yung shampoo na yun. Kung hindi naman, may bit-bit ako ng shampoo. So, pag nasa travel ka, pag may tira ka, iiwanan mo yun. Ba't naman ako magagastos? Sasabihin ko sa iyo, pwede ba i-send mo naman to sa akin yung shampoo? Tapos magbabayad ako ng $500, $200 for the shipping cost. For that particular leftover? Are you putang ina kidding me? Sarap magputang ina. Sarap talaga nilang suntukin isa-isa. Right? Yun yung ICC. Anong kredibilidad ng ICC? Wala silang kredibilidad. Yes. Wala silang kredibilidad. Bakit uutusan ng ating sundalo na ipadala ang kanilang mga tira-tirang mga gamit na naiwan doon sa kondo? Ayun kung kaninong kondo yun. Ang mga bilat nila, yung mga pinagpunasan ng mga bilat ng mga putang ina. Bakit ipapadalang na yung sundalo? Ganyan na lang ba ang sundalo ng Pilipinas? Utusan? Aso ng mga ICC personnel? Kaya tayo mababa ang tingin sa atin. Dahil even ang ating mga sundalo na nampa na protektahan ang ating bayan, ginagawa kasi kayong aso, katulad ito ni Guteza. Pag sundalo ka, manindigan kang sundalo. Hindi ka dapat basta-basta uutusan na para ka lang katulong or aso. Depende yan sa designation mo. Kung ang designation mo is PA, personal assistant, katuwang ka, katulong ka ng isang, don't get offended, katuwang is helper ka. You know? Yan ang trabaho mo. Right? Sundalo ka eh. You're there to protect the country. Hindi pa protect ng mga ICC. Hindi naman to, sinasabi natin dito, well documented dito, nandyan yan. Pinasa ng mga sundalo na tinutulungan yan nila Attorney Baligod at nandyan yan, dokumento yan. Kaya sabi ko, kung thorough investigation lang ang ginagawa ng bangag, ng batas natin, lahat yan kulong. Kasi may mga documents, may mga resibo. The reason why, i-connect ko na naman sa pag-expose ko ng nagsinghot si Bangag, na-authenticated yung video ko. Kaya hanggang ngayon, mamamatay na lang si Bangag, papantay na lang ang paral sa pagiging addictus niya. Hindi pa niya ako mapailan-pailan ng kaso na nagsisinungaling ako tungkol sa pagiging addict niya. Kasi, the only defense ay katotohanan, truth. Pag pinresent ko ang dokumento sa Korte ng California,
Na sinasabi, o si Marley kasi sinungaling, hindi ako addict. Hindi nga madinay-dinay ni Bangag na addict siya, di ba? Hindi niya madinay-dinay kasi addict siya. Nandyan lahat ang medical, what do you call that? Physical manifestations ng ngiwi, puro ganyan, nauuta lang jutang jinimas, di ba? Yun yung katotohanan. It's the same thing dito. Sa mga putang inang ICC na ito, wala silang kredibilidad. Kaya tama si Lolo Trump. Kayong mga sundalo, yan ang problema. Kayong mga sundalo, karamihan sa inyo supot. Inuutusan lang kayo ng mga matataas yung mga general, o pick upin mo tong babae ko, kakangkangin ko mamayang alas 8. Si Soso Bells, kailangan injectionan yung mga suso niya para lapain ko mamayang gabi. 'Di ba? Mga ganon kayo. So, sunura naman kayo mga sundalo. Ang trabaho nyo hindi maging bugaw o hindi maging kasabwat ng mga kaputahan ng inyong mga boss. Tigil-tigilan nyo na nga ako. Alam ko yung mga kaputahan nyo. Nasabi ni Chief, General, Sergeant, Master Sergeant, pick upin mo yung 3 babae ko sa kondo. Ay, sa kondo saan man. Dahil mo sa kondo, papaliguan mo na para si Claro. Di ba? Si Claro, according sa ating, telenovela, nagkukontak na mga Jugawlu na sino pangalan ng bugaw na yon? Si Buknoy. At mukhang may resemblance yung story kay Recto. Dahil recently, napanood ko si Jing Paras. Pareho ng kwento. Okay, yan. Gusto rin ipakulong niya mga yan. Diba? Ganun naman ang laro nila. Pick upin mo itong mga kababaihan na ito at tsutsuk-tsakin, bigyan ng 250. Kasi si Tulpo, 300,000 na pala. Si Rafi Tulpo, nga lang, tip pa lang, paldo na 250. 150, 250. Bakit ba 150, 250? Di ba? Dapat talaga i-inject nyo na yung mga potang yan. Ayoko na magaling yan kasi I feel so beautiful today. Kasi, maganda ang tulog natin. Maganda, very productive ang buhay natin. Yes. What else? Ano pa? Kaya yan, napunta tayo sa Espanya. Putang ina. Magpapasa ako boli kayo sa Espanya. But I love Spain. Okay? Gusto ko naman yung mga Espanyol, mga senaryo sa Spain. Dahil may mandurukot doon. Saan ba yan? Ano ba yung church na pinuntahan namin? What is that? I forgot. Marami din mandurukot doon. Kaya hinaharap ko lahat ng mga mandurukot. Dasaan kayo. Anyway, what else? Okay? So dito, mga kababayan, ang pinaninindigan ng Amerika, it's about anong Tagalog ng sovereignty. Okay? You talk about soberanya. Ayan. May soberanya ang Amerika na hindi dapat nila ipinagkakanulo ang kanilang mga citizens na lapain na lamang ng ICC katulad ng ginawa ng Pilipinas na you talk about inang soberanya. Laban-laban sa China pero pinalapa si PRRD. Hindi hayaan ng Amerika na ipagkanulo nila ang kanilang tao, ang kanilang citizen na panghihimasukan ng ICC na hindi naman kami state party. Yan ang isilaksak nyo sa utak ninyo. Kasi yung iba, yung Amerika si Trump kasi ganito, kasi ganyan. Okay, gusto niya lang protektahan yung mga kriminal. No. Hindi sila convicted. Hindi ko nga alam kung sino yung mga kakasuhan. Hindi ko lang binabasa kasi ang concern ko lang yung statement niya at yung concern ko si PRRD. I don't have time para isa-isahin yung mga pangalan kung sino yung mga kinakasuhan. But the point is, hindi pwede pang himasukan ng bangag ng mga taga-ICC ang Amerika. Right? And now, ngayon, let's move forward sa pumping station. Where is that article? Okay? Pumping station. Magaling talaga si Bangag mag-pumping sa buli. So today, the article here, okay, nagbida-bidahan. Tingnan natin, pakita natin. So dapat yung puwet ni Bangag ang ilagay dito eh. We'll see. Okay? Do you miss me, darling? Namiss mo ba palanggaan nyo pag wala ako? Namimiss ko rin kayo.
Pag ako busy-busy, sabi ko, naku, hanapin na naman ako ni Zorro, ni Palangga, ni Jennifer, ni Barkadahan, ni Rebecca, yung mga palangga ko, hinahanap ako ni Island, okay? Ang bugaw si Lito ay alias Ken. Oo nga, Island Grande. O, napanood ko nga yun, sabi ni Jing, para magkapareho. Yun pa mga balita natin, baka magtampo naman itong sila Palangga. Si Laila, si Josefina, ayan. I love you to Palangga. Stay safe. Yes, Barkadahan. Okay, now here we go again. Ayan, ito yung pumping ni Bangag. Oh, 'di ba? GMA. Marcos, 13 more pumping stations to be built in Metro Manila by 2027. Nakatanda ba yung date? Putang ina, yan ba ang immediate solution? Oh, headline na naman yan. Oh, kikita na naman sila ng pera, nagbida-bida naman si Turing Ulol. Oh, ito si Artes, yan oh. Ayan. President Bangag on Thursday said the government will build 13 additional pumping stations around Metro Manila. We are installing additional pumping stations and those pumping stations will be in around Manila. Marcos Bangag said in an ambush interview. Okay, I will stop dito sa balitang kaputahan ni Bangag. Excuse me. Now, ang question natin sa inyo, mga palangginging, okay? There's another article dito. Okay. Ngayon, inanap natin yung statement ni Bangag noong October 11, 2025 sa kanyang press con. Okay? Na sinasabi niya na dapat i-audit, okay, at may mga public monitoring ang mga flood control projects. Diba? Mga kasi kakapot, dapat mapanagot, chuchu-chuchu. Meron pa nga siyang nilagay meron pa nga silang kinreate na ginastusan ng pera ng bayan yung public website daw para sa flood control projects para magreklamo kayo. May napanagot ba? O kita nyo nga si Martin Tambaloslos. Pilit na tinatanggal yung tai sa pangalan niya na hindi na matatanggal kahit kailan pa. Nililinis ang kanilang pangalan sa pagbaliktad ni Gotesa na isa ring pisot na duwag. Alright? So sinabi ni Bangag na, okay, na dito, I'm talking about last year, na kailangan daw ay makuha ng DPWH ang mga listahan ng mga flood control projects na nasimulan na, natapos na, ganyan-ganyan, at titignan kung ano ang mga hindi pa natapos or pananagutin ang mga yawa. Okay. Here, 545 billion ang total cost ng flood control projects. Diba? Statement niya to. Based daw sa initial data na ipinakita ni Bangag last year, alright, yun ang more or less flood control projects from 2022 sa pamumuno niya. Hanggang dun last year, 2025. At according to Bangag, meron daw 6,021 projects na more or less 350 billion pesos na hindi daw clear ang exact type of, flood control project. Nandiyan dyan sa Ilocos. Nandyan sa Ilocos na mga wasak-wasak na in-expose ni Chavit Singson. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi ni Bangag dito, kasi i-connect natin yung pumping station niya ngayon for 2027. Alright? Sabi ni Bangag, hindi kukonsolidate o hindi nagtutugma yung mga projects, ganyan. Kasi pinunduhan natin dyan. Sabi ba niya, meron mga pumping stations tayo, chuchu-chuchu. Malaki yung problem sa pumping stations kapag, sabi niya dito, last year, kapag daw barado yung mga pumping stations na yan. Dahil ang sabi niya, last year, may 170 pumping stations at within Metro Manila, merong 157 pumping stations. Pero sinabi ni Bangag, okay, na nagiging ineffective daw yung pumping stations kapag barado, okay, ang estero. Dahil daw sa mga basura, Di ba exactly yun ang sinabi?
Okay, balikan uli natin. Kasi kailangan nating matandaan ang kanilang mga kasinungalingan. Ano ang sabi ni Bangag? Iniyabang niya, di ba? Ito binalik ko statement niya to, binabasa ko lang. Right? So may problema tayo sa pumping stations, meron daw 100 pagbarado, alam niya pala eh. Then, few weeks ago, maybe a week ago, di ba hanga kayo, paulit-ulit yung bang, hanggang ngayon, baha pa rin kayo. Ang sinisisi, ang mga Duterte. 7 years ago na yung pumping station dito sa Baclaran ba yon? Somewhere there, sa may Manila. Okay? Na hindi na pala gumagana. Walang, yung mga bolts and nuts, mga parts, hindi na nalangisan. Buti pa yung buli at bilat ni Risa Tanas, lagi may langis, di ba? At ni Bangag. Pero ang pumping station, pump ng pump, sira na pala 7 years ago. At ito ay sisisi na naman kay Duterte. Pero ibinida niya. Verbatim ito sa kanyang statement. Ayan, no? Teka, pakita ko lang sa inyo. Ni-screenshot ko lang to dito kanina. Ayan. Tsaka yung article. Ni-screenshot ko, baka mawala eh. Ayan, no? Anyway, mahaba yan yung kanyang kasinungalingan. Binabasa ko lang yung part. Okay? So, imagine mo sisisihin ng mga Duterte because of that. Di ba? Tapos ibinida pala niyan last year na mayroon 157. So ngayon, itong pumping station na ito na sinasabi niya ngayon ay nagagawin niya mga kababayan, lahat ito ay pera na naman ng bayan. Hindi na nga effective eh. Oh, what the hell? Okay? Dahil lang, mga hitad. Hindi na nga effective according to him, mga barado na. Baka din niya unahin nalinisin kung totoo man ang kanyang mga kasinungalingan, na barado na pala yung pumping station, bakit naman ngayon meron na naman siyang pangako for 2027 na 13 pumping stations. Ang alam niya lang kasi ng pumping, yung mga kabalbalan niya, 157 o total 170 pumping stations. Kung yan ay totoong gumagana, baka hindi kayo magkabaha. Kaso lahat ito yung mga katang-isip lang, mga kasinungalingan ni Bangag. Ito eksakto na yung sinabi ni Bangag, verbatim. Gawa tayo ng gawa nitong pumping station. Nabara na yung bomba, nabara na yung estero. Wala rin silbi yung pumping station. That was last year. Bakit ngayon magpa-pumping na naman ang alpot na 13? I don't know how much ang cost niya. Millions? Ang question dito, bakit na naman siya nagkaroon ng ganitong mga idea na magpapapumping-pumping na naman ang bilat inamong alpot? Pero, sinabi niya na bakit tayo gagawa ng pumping station? I-google niyo mga Bangag. Hindi ako gumagawa ng kwento dito. Based on facts, based on kasinungalingan ni Bangag na inutter niya o inulat niya. Ngayon, kung hindi pa naaayos itong mga estero na binabanggit niya at sarado, palpak ng mga drainage, which is nakikita nyo dahil nga baha. Bakit siya ngayon mag-create o mag-inaugurate o magbibili na naman nitong pumping putang inang station na ito? Ba't di na lang buli niya yung ipapump niya? Baka magurgur na siya. Di ba? So we talk about what? Gastos na naman ng bayan. Kasi minsan di natin alam, okay, pumping station, that's really good. Oh, galing naman ni Bangag. Kasi yan yung portrayal ng mga mga trolls. But we talk about magkano gagastusin yan, maintenance, kuryente, tao, and everything. Na hindi naman effective. So ibig sabihin, nagsasayang lang ng pera ang Bangag na ito kasi gusto niyang sabihin sa inyo yung kanyang band-aid solution na i-effective pa sa 2027. We need urgent solution. Dapat inuna niya, pinalinis yung mga pumping stations na 157 kung totoo man yan. Pa-purchase na naman sila ng mga equipments. Dumaan ba sa tamang bidding yan? Sino naman ang nakinabang dyan? My goodness, mga kababayan. Alright? And also, yan natin. Puro yabang tong mga niya. And also, sabi niya, well, kasi nungalingan na to, di ba? Yung sa statement niya na 20% ng 5.5 billion napunta sa 15 contractors. Bullshit yan.
Hindi tayo maniniwala dyan dahil napunta ang majority percentage ng flood control money or project na hindi nila nilagay sa project ay sa bulsa o sa mga maleta nila. Paulit-ulit tayo itong mga maleta gang na to, pero yun ang literal na everyday na kinaharap ng taong bayan na gustong pagtakpan ni Bangag. Alright? 13 pumping stations, ilang milyon, ilang, o maybe billion, sino ang mag-approve ng mga kontrata na ito? Sino ang contractor? Right? Bakit ito wala ang kailangan ng taong bayan? Immediate solution. Not that fucking 13 na naman. Ang pinakamaganda yan, kung active yung mga pumping stations na yan, i-maintain na lang yan, linisin at ipasok ang mga maleta kongresistas at mga kasabwat ni mga sa loob ng pumping station at paikot-ikutin. Hindi tapos na problema ng bayan. Right? Yun ang pinakamagandang solusyon. I-shoot sila dyan sa mga buo na yan ng pumping at i-pump sila papunta sa Kumunoy para mawala na sila sa mundo ng Pilipinas para matapos na ang pagnanakaw, i-abolish na lahat yung mga hayop na yan. Inday Sara, pag naging presidente ka, iyo abolish Congress. By all means, I will help you. I will use my lana and my mangkukulam side. Di ba? Iputang inang Congress na yun, walang silbi yan. Abolish literally, but not sa panahon ni Bangag. Not sa panahon ni Bangag. Hindi yan mangyayari. Dapat mapalitan na yung mga hayop na yan, mga kababayan, kasi ginagago na kayo ng Bangag administration. Paulit-ulit na lang na si Maharlika eh. Paulit-ulit na lang din yung mga pinapanood nyo. Paulit-ulit na lang din yung balita. Maraming nangamatay. May pangakuan ka ni Bangag. Then ngayon, ano ang sabi ng Clarissa Tara-Tara? Teka lang ha. Where is that, Dahil nagbaliktad si Guteza, ito, bago ko makalimutan. Tuwang-tuwa sila ngayon. Ang sabi ni Clarissa Impacta, kung Palasyo ang tatanungin nyo, ang nakikita natin, I'm talking about sa pagbaliktad ni Guteza, ang nakikita natin na implication ay maraming nag-attempt na gumawa ng peking kwento para sirain kung sino man ang iyong gusto nilang sirain. Maaring isa sa reasons nito ay destabilization. So dahil bumaliktad na si Guteza, naniniwala sila na gumawa lang ng kwento kasi on their side. Pag hindi pabor sa kanila yung expose, sinungaling yan, ganito yan, ganyan, ganon. Pero wala pa nga. Wala pa ngang proper hearing or cross-exam kay Guteza. Kung siya ba ay nagsasabi ng totoo sa kanyang recantation, which is alam natin na nagsisinungaling siya, pero kinakampihan na kaagad ng mga impaktang Bangag. Kasi nga pabor sa kanila, malinis ang kanilang pangalan na kesyo hindi sila sangkot si Tambaloslos, ang pinsa ni Bangag sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sabi ni Impacta, hindi lang ito ang nababanggit na mayroong nagmamanipula di umano. Okay, sa mga tao para maging false witness at ang over ay pera. Noong sinasabi ni Guteza na nag-deliver siya sa Aguado kay Martin Romualdez, okay? Anong sinasabi nila? Sinungaling si Guteza. At ngayon, naniniwala na sila kay Guteza kasi pabor na sa kanila yung script. See that? Kaya dapat pumantay na ang paa nilang lahat. Pumantay ang paa nila. Ang paa nila. Pagdasal nyo nga yan para mahatapos yung mga putang ina yan. Okay. Sabi ni Impacta, medyo nakakabahala ito dahil sisiraan ito ang justice system natin. Ulul. No, Your Honor, no further explanation. Why? Nakita nyo na. Diba? Nakita nyo na kung paano nila ibendalo ang Congress, ang Senate, at ang panggigipit kay Marcoleta, kay Defensor, kay Maharlika, lahat kay Leviste, kay Legarda, and now Alan Cayetano. Pinatutukan na naman ni Matibag kung ano-ano mga drug den chucho-chucho. Talagang uubusin kayo. I'm telling you, uubusin kayo.
So ano pa ang mga dapat natin pag-usapan dito mga hitad? Okay? Wala tayong mga sinasabi ni ni Bangag na kailangan daw linisin, linisin ang korupsyon. Lahat ito puro kasinungalingan. Alright? So, sinasabi ko nga sa inyo, yung pumping station na yan, hindi yan solusyon. Even band-aid solution, it's not. Why? Kasi 2027 pa yan effective eh. Pagkakatarahan muna nila. Di ba? Kumita mo na yung mga contractor, yung mga kasabwat na hindi dumaan sa proper bidding, walang mangyayaring what? Walang mangyayaring ano yun? Pag-solve ng problema sa baha. Kasi dapat yan linisin talaga nila. Sabi ko nga dapat para malinis yan, okay? Yung baha na yan, isalampak yung mga ulo ng mga kawatan dyan sa yung tobo. 'Di ba? Baka sakali maanod yun ng ipapang gagamitin pressure, yung mga ulo ng mga kawatan, ilalagay mo diyan para ma-wash out ang mga basura. Wala nang basura. Kasama na yung mga kawatan, 'di ba? Kaya ako presidente yan ang gagawin ko. Ipakita ko sa buong mundo, oh, ganito kami. Sa Pilipinas, ganito kami mag-solve ng problema sa aming bayan ng mga kawatan. Nilalagay namin sa tubo yung mga julo nila. 'Di ba? Buhay para gamitin natin para ma-wash out ang mga basura na ang dahilan ay sila dahil ninakaw nila ang kaban ng bayan. So sino? Okay? Itong pumping station ni Bangag. Sino naman sa kamag-anak niya? Sino sa kaalyado niya na naman ang kumita dito sa pumping stations na ito? 13 ito. I don't know how much. Hindi ko alam kung magkano ang eksaktong amount nito, but ganun pa man, mga kababayan. Ay, nako. Kaluluoy man ang aking bayan. Ano na update nga pala doon sa batang naggurgur sa kanyang sarili at gumurgur ng mga kaklase niya dito sa Zamboanga? Ang sabi daw ay naggaya-gaya lang ang bata sa kanyang mga pinapanood, ano? Ang problema kasi, ang sabi ni Remulla ito, today, okay, ang bata daw, the 14-year-old shooter, ay siya lang ang nagplano para manggurgur. Okay. Wala daw conspiracy. There was no active group that planned it with him. There was no family influence that made him to the unthinkable chuchu. Sabi niya, this is a case of misguidance. Okay? This is a case of undue influence by certain things on the internet. Internet na naman. This is a case of desensitization of and children because of the games they play on the internet. Hindi pa nga napapatunayan, wala pa nga thorough investigation eh. Nag-conclude na kaagad, na-convict na kaagad yung nambarel na dahil sa internet. We don't know yet. Pero syempre, malaki ang factor talaga dito ng mga magulang dahil sa ganitong klaseng pangyayari. Ang sabi ni Pukido, ni Julul Pukido, we look into his gaming history and his chat history so we cannot come up with complete answer, Okay. Ingatan niyo yung mga anak ninyo, kawawa naman yung mga anak ninyo. Grabe, ano? Grabe. Alam mo, dahil pang mga balita, pero bigla na naman tayo nangina. Dahil puro na lang masamang balita ang binabasa natin o yung ating pinag-uusapan. Yung mga anak na talagang gabayan ninyo, mga kababayan. Sobrang gabay ang kailangan ng mga magulang sa kanilang mga anak dahil, wala nang batas-batas sa Pilipinas. So kayo na ang magpulis sa inyong mga anak. Paulit-ulit na lang. Sabi ng Senado, okay, bubuhayin daw na ang ekonomiya ng Pilipinas. Ano sinasabi dito? Sabi ni Gatchalian, inanunsyo ni Gatchalian na magkaroon daw ng isang Senate ad hoc committee para buhayin ang ekonomiya ng bansa. So aminado silang patay ang ekonomiya ng bansa dahil sa kanilang pagnanakaw. Alright? Yan ang sabi ni Gatchalian. Ini-scan ko lang yung mga balita. Puro shooting, ganyan. Hindi natin babasahin yung mga shooting na yan. Mga magulang. Okay? Babae utas ng ratratin sa gilid ng simbahan sa Antipolo City. Gusto ba yung mga balita?
Dating general, naging customer umano ng callboy. O, sino ito? Naku, mukhang meron naman tayong babasahin. Basahin natin to. Gusto nyo to, di ba? Mga ganito, chika boom boom. Isang dating callboy ang nagbahagi ng umano'y kakaibang karanasan niya sa isang mataas na opisyal na anya'y kilala at iginagalang ng publiko. Okay, sa isang YouTube video ng ano to, under Chuba Chuchu, ang ilan sa kanyang karanasan noong nagtatrabaho siya bilang isang callboy mula 1993 hanggang 2015. Sino kaya ito? Pwedeng si Trillanes? B, who's that? Torre? Di ba? Pwede to kasi 93 hanggang 2015. Ano, sino kaya ito? Sabi ng callboy, A, Torres, B, Trillanes, C, Browner, General daw eh. Di ba? D, sino sa tingin ninyo? Oh my God. Ayon kay Texon, isa sa kanya naging kliyente ang isang general na hindi naman niya pinangalanan. Merong general na bakling. Kasi yung general na yon nakikita mo sa TV, matipuno, ginagalang, nirerespeto. Sino ang hula ninyo? Sino? Matipuno? Naku, kailangan merong magbigay sa atin ng ano. Si Pinky. Ayan, sabi ni YC Hart. Okay. Sino kaya ang general na ito? A, si Trillanes. B, si Pinky Lacson. C, si Torre. Parang kadiri mo, hindi yata papatulan si Torre, no? D, si Browner. Si Browner din, kadiri din yung itsura. Kasi itsura ni Pinky Lacson medyo maputi, di ba? Ang mga callboy siguro namimili din naman, ano? Right? Naku, Pinky Lacson, ikaw kaya ito? Uy, callboy, mag-message ka kay Marlica, gagawa natin ng telenovela to. Alright? Dinala umano siya ng general sa isang residential unit sa Taguig, kung saan sila ay nag-usap at nag-inuman bago umano nagpunta sa kwarto nito. Ito daw ang kinuwento ng dating callboy. Ikinagugulat niya ang naging kilos ng naturang opisyal dahil taliwas umano ito sa imahe nito bilang isang respetadong personalidad sa publiko. Nung pumasok na kami doon sa kwarto, nakita ko ang kulay pink na brief. Hindi kasali yun. Hindi kasali yun. Ano yan? Walang pink na brief. Okay? Nung pumasok na kami doon sa kwarto, para may mangyari, naghubad si General. Ang sabi ni General, Alfred, saktan mo ako, please. Putang ina. Bakit ito? Nabasa ko lang. Ngayon ko lang nabasa to, ha? Alfred, saktan mo ako, please. Kagatin mo ang katawan ko, Alfred. Putang ina, sino to? Pagyayaya umano ng hiling ng opisyal. Panapin nga natin to. Biglang naging ganon. Nag-iba. Para siyang sinapian. Pagdating pala sa kama, ganon, biglang nagbago. Kagatin mo ang putotoy ko, Alfred. Nawala yung pagiging brusko. Kwento ni Texon. Hoy, bitin naman yung istorya na ito. Ayan, binabasa ko lang. Hindi natin alam kung ano ang kasunod sa kagatan ni Texon at ni Alfred. At si Alfred pala yung nagkakwento ni Bruce kung sundalo at si Alfred. Interesting, di ba? Tingnan natin. Ay, nako. Tingnan natin ang mga... Bukas na to yung iba. Okay? Puro lang flood control eh. Teka lang, papakita ko to sa inyo. Punyeta, ito yung binlag natin kanina. Ano itong mga nangyayari? Here we go. Okay, there we go. Last na lang to. I don't know, pag may nakita na ako, ewan ko sa inyo. Okay, ito, may nakita tayo, may nag-send sa atin. Ayan. Nakita niyo ba yan? Ito yung na-report natin kanina. Alright, nakita niyo? Yan ang mga kwentong niwi. Alright, here we go. Ayan. Ang source na ay Manila Bulletin. Okay? Si Sendanya gustong kasuhan ng artist na gumawa ng katatawanan. Okay.
katatawan sa kanyang mukha, eh bakit naman niya kakasuhan? Eh totoo naman eh, 'di ba? Eh nakalagay naman yung mukha niya talagang ngiwi eh. Anong problema mo? Ha? Ngiwi, piercing ngiwi, anong problema mo? Ayun no, ito yung sinasabi ko, kasuhan daw. Eh, magpa-retoke ka para hindi ka na kasing umiwi. Yun ang problema sa'yo eh, para kang tanga. Eh, di ba magkapareho naman? Sige, tutok na natin. Oh, di ba ang galing ng artist? Ang galing ng artist. It's a bongga. Sino ba kasi yung artist na yun? Di ba? Masakit ba ang katotohanan, ngiwi? Masakit ba talaga ang katotohanan? Alam mo, dapat i-ignore mo na lang yan. Lalo ka tuloy na pagtatawanan. Basta, grabe naman yun. Masa, kang dapat si Bangag yung gawan niya, no? Si Bangag ba hindi niya ginawan? Anyway, grabe ang mga abangan natin ang kwento ng isang brusko na pinakagat ang kanyang katawan kay Alfred. Maghanap kayo ng chismis, isend nyo sa akin at gagawa natin ng telenovela. Alright? Sabi ni Xperia, realistic picture. YC Heart, ano ang kaso dyan? Correct. The only defense ay truth. Totoong humingiwi yung bunganga mo. Ang gusto mo, iparetoke mo para masabi mong fake news yan. Ipatapyas mo yung mukha mo kay, ipalagari mo ng bonggang-bongga. O bumili ka ng chainsaw para pumantay na, di ba? Ganun lang naman yun eh. Patapyas mo lahat. Kung hindi ka feel comfortable sa buhay mo, sa katawan mo, mula ulo hanggang paa, ipatapyas mo. Para buto na lang yung material. Anyway, barkalansan mo nga sa akin yan. Putang ina ng mga kwentong ito. At least meron naman nakakatawa, di ba? Kasi nga, puro stress yung binibigay sa atin ng flood control, ng bangag. At least meron naman nakakatawa. Anyway,